screen natin, sa mga phone. But harap-harapan na. At nakikita namin yung ngiti nila every time na nakakausap na namin ulit sila, nakakantahan namin ulit sila. And of course, sa inyo din, we are very thankful na isa din kayo sa palaging sumusuporta sa aming mga singers dito sa Pilipinas na tinatayo din talaga namin ang musika ng Pilipino. Okay. Last question po, may internal competition pa ba sa inyo? Ngayon that you're working together, same management, pero may internal competition pa rin ba na may nararamdaman pa kayong gano'n? Aminin mo natin. Internal competition, feeling ko, kasi I work with Hannah, Marian, and actually lahat sila. Kami kasi, we don't see ourselves, like, hindi kami ito yung nararamdaman ko hindi kami in competition talaga. Like, we really help each other. We share ideas with our songs, like mga ballad ng songs. Kasi nung sa Queen Love kasi, ganoon kasi kami tinray ng GMA na wala talagang competition. So, feeling ko, wala. Ikaw, meron ba? Actually, ito na talaga yung perfect time. Pinabili ko yung mga hindi. Actually, fun, like a little anecdote lang. When the Born for This concert was first presented to me, I messaged Ate Jessica pa na, tama ba ako dito? Baka naman lang na sinama ako. Parang hindi naman ako belong. Tapos siya pa yung nag-hype sa akin na bakit mo yung iniisip lang. Tapos doon nagkaroon na din kami ng group chat tatlo. The night before the concert, talagang hina-hype namin kung paano kami nag-start sa singing and paano po kami ngayon. And for our concert tour, wala pa po kaming pwedeng i-reveal na dates and saan. So, abangan niyo po. Pero this year din. Yes. Yeah, this year po yun. Oh, actually, we can announce na. Yung places. Starting November. We can announce the places. October, November, April. Yeah. Okay na. So, they were off guard. So, okay, the line-up that we have for the tour, actually we have Bataan, so Bataan province, we have Tacloban, and then Cebu, and then Davao, and more to come actually, because we look forward to doing this up to next year, not just this year but also up to next year. So we don't know how many more provinces, pero naka-line up na yun. Pero wala yung competition. Oo, syempre. Walang competition. As one pa rin kami ni Hannah. As besties kami dito. Kumbaga, bardagulan ng dalawang divas. Atake namin dito. Hindi ko lang alam kung personalan na ba to or baka dito. Pero natin. And to add to that, again, Born for This is coming back due to popular demand. Kasi talagang sobrang successful na kanilang concert filming. And I think it's a shame kung hindi natin papakita ipapamalas yung talento ng ating mga babaeng ito all over the Philippines. And that's why this was, of course, established. Can we have another question, please? From any... Yes? Ano na kasi Marian? Marian, ano ka lang kasi... Sige, sabay-sabay. What are Hannah's strengths and weaknesses as performer? Well, knowing Hannah for almost 5 years na, talagang total performer talaga si Hannah. So yung strength niya ay sayaw, yun yung weakness ko. Pero through the years, talagang tinulungan din ako ni Hannah. Sa weakness ko na yun. So, ikaw, ano namang strength ko? Hannah, ano sa tingin mo strength ni Marian at weakness? Ito talaga hindi lang ako ang nakapansin. Si Marian yung bumibirit na akala mo, literal na humihikab lang siya. Yung walang react. Hindi, walang joke. Ganun siya kumanta na parang pipikit niya lang siguro konti, pero hindi mo makikitang nahihirapan siya. Yun yung isa sa mga strengths niya. And also yung runs, kapag nag-runs na yun si Marian, talagang ako gusto kong mag-bow sa harap niya. Ganung level. Kasi yun naman ang isa sa mga weakness ko na tinuturuan niya rin ako minsan. Ganun ka-healthy. Masasabi ko na ganun ka-healthy yung relationship namin. Hindi lang sa amin ni Marian, kundi sa amin lahat. Kasi we share ideas. Kapag alam kong mahina ako dito
pa sa repertoire niyo. At ikaw naman, Marian, for Hannah, isang kanta na gusto mong kantahin niya na wala pa sa current repertoire niyo. Ano po, wala pa. Wala pa sa list na repertoire niyo. Okay, hindi pa At nakanta. hindi pa nakakanta. Anong gusto mong kantahin ni Hannah sa versus na first time niya kakantahin? At ikaw naman, Hannah, anong gusto mong kantahin ni Marian? It's a lovely question. The first time niya kakantahin. That's a lovely question. That's a lovely Hirapan mo question. na. Ano kaya? Yun nga, wala na akong question sa taas ng boses niya eh. Oh. Gusto ko siyang makitang mag-perform, mag-sing and dance. Kasi alam kong, hindi, alam kong kaya niya. Totoo to, kapag Sing and dance na J-Lo, Beyonce. Beyonce, lagi na natin Beyonce. Beyonce yan, kaya niya yan. Lalayo pa ba tayo? Oo, kaya niya yan. Ako feeling ko talaga, malakas ang loob ko na sabihin na kaya ni Marian gawin yan. Marian, for Hannah. naman. Ang dami kong gusto ipakanta sa babaeng to. Sinong artist? Yung, kung ikaw Beyonce, anong gusto mo pakanta sa kanila? Ako parang, kasi yung boses ni Hannah sobrang, parang parang Black American ba? Parang diva talaga. Parang Beyonce, Jennifer Hudson level. So siguro ang first na naisip ko, a change is gonna come. Alam mo yun, ma'am? Ano kay Aralin J-Hud? niya dapat. O aralin mo yun, ha? Pero yun, parang pang gospel na mga songs. Ang gusto ko ipakanta kay Hannah. Diba? Sabi nga pwede. Hindi na siya team song. So ayan po, Beyonce at Jennifer Hudson. Ang aabangan natin sa versus kung papapamalas nila yan. Okay, thanks, Nick. Alright, can we have another question please from members of our... I challenge you. Kasi sa Tia kasi, nung simula ng friendship namin, naging siya, gusto niya matuto mag-Bisaya. So parang marunong na siya mag-Bisaya konti. Pero gusto ko makarinig sa kanya ng Bisaya song. I think it would be amazing. For Chloe naman, gusto ko i-highlight niya yung whistle niya. Kasi nag-whistle po talaga si Chloe ng walang pahirapan. So, Mariah Carey or mga ganun. Ako naman siguro for Ate Jessica. Kasi lagi nandun eh. Lagi palaban yung So, siguro gusto ko naman makarinig ng Moira, gano'n. Soft lang. Soft lang. Moira. Sample. Nanginginig. Or Nina, mga ganon. Or Juris, mga ganong song. Kay Chloe naman, same kasi with Ate Marian. Alam ko na kaya niya sumayaw. Pero parang yung kulang lang is yung tiwala sa sarili. So, gusto ko makita sa kanya ng, I think, Ariana Grande. Kasi alam ko na kaya niya yung vocals eh. So, yun, I think, Shakira. born for versus. Chloe na ba? Si Chloe? Actually, parang medyo same ng thought kay Jessica. Si Ate Jessica, Pero lagi. mag-opera ako? Pinipilit ka kasi lagi ka nandun, no? Sige. So, gusto ko marinig yung soft side mo, yung heart mo. Gusto mong, tsaka diba na parang na-mention mo sa akin, hindi ka masyadong kumukulot. So, I challenge you to do a R&B song. Yes! Sige. For Thea naman, alam naman natin si Thea na very soul kung kumanta. And ano siya sa medyo edgy side eh. So, gusto ko naman marinig sa kanya. Siguro, ay yung opposite mo. Isang influensya. Maliban kay Jessica. Okay lang tayo. Hindi, ito lang. Hello? Tao po. Ayan, okay. Ito lang ang weird sa akin kasi growing up, yung mama ko, hindi niya ako hinahayaang isang artist lang ang pinapakinggan ko. Isa lang ang gusto kong ma-achieve na style. Iba-iba ang binibigay niya sa akin. Pero sa naaalala ko, ang pinaka gusto ko talagang artist, singer, is si Whitney Houston. Yun talaga ang inaral ko talaga na maging buo yung boses ko para lang makanta ko yung mga songs niya. Alam ko ba po sikat daw? Isa din yun. Pero yun talaga, isa sa mga diva is si Whitney Houston. Favorite news. Ako naman po, actually, lahat na nga siguro ng mga biritera ng artist, Whitney Houston, Celine Dion, kung sa OPM artist naman, syempre si Ate
Ate Reg, Ate Regine, si Miss Lani, ayun, parang mga techniques nila, kumbaga, parang nagagaya ko rin ng bata pa ako. So, hanggang ngayon, parang na-apply ko pa rin yung mga technique ng ating ganda. Parang nag-iiba yung gusto mong style. So, pag may narinig ka na ibang singer na parang gusto ko yung atake niya, gusto ko yung style niya. So, naging Regine din, Miss Lani. So, ako, wala akong specific eh. Parang minsan din kasi sa kanta na gusto ko din kantahin. So, yun po yun sa akin. Kaya? Ako, I guess, kasi isa sa pinaka-formative memories ko when it comes to music is nung binilan ako ng mom ko ng DVD ng Annie the Musical. So, I would say si Miss Lea Salonga talaga yung parang isa sa pinaka-look up to ko when I was younger. And I think she really inspired me to take the track that I'm moving forward into now. So yes, I guess Miss Lea. And also, naalala ko din si Miss Sarah Geronimo talaga. Kasi pag nakikita ko siya na nagsising and dance noon, parang grabe, sobrang nakikisabay ako na kunwari, nagko-concert din ako sa loob ng bedroom namin, gano'n. So, ayun, first two. So, Ako naman, I grew up with sa music ni Sarah Geronimo. Kasi yung parents ko, fan talaga sila ni Sarah G. So, ever since, doon talaga ako lumaki sa music ni Sarah Geronimo. At naalala ko pa yung kwento ni Mami na after ko daw maligo ng 2 years old ako, parang tumutong daw ako sa lamesa habang nagpe-play yung music, mga songs ni Sarah G. Sinasabayan ko yung song niya. As if I'm performing. Saan pala 2 years old. So, bukod po kay Miss Sarah G, biggest influence ko rin po sa music ay si Tikat, si Miss Regine Velasquez, Yeah, si Priscilla muna. Ako, as much as possible, talagang susunod ako kung ano yung binigay sa amin na script. But at the same time, hindi ko hinahayaan na mawala yung totoong ako, kung paano ko magsalita. Pero, andun talaga palagi yung very careful ako sa mga sinasabi ko. Kapag nag-joke is, kumbaga, within the limit lang. Ganun. Sorry, copy-paste. Ay, di ba? Kasi Jessica siguro. Jess? Dapat ako. Kasi nagko-comedian to pa. Ay! Lahat kayo ka namin sa Kami naman, I agree with Hannah na we really follow the script. Na bibigay talaga sa amin. But sometimes kasi pag kailangan mag-stretch or something, like we really have to say, you know, like our own, words. So, kami talaga, we really try to be ourselves lang. Ako, I'm really funny kasi talaga. So, I'm funny. Pero pinapakita ko talaga. May pagka-funny or comedian kasi talaga ako. So, parang natural yan sa akin. So, sa concert ko, lumalabas po talaga siya. Tapos, careful naman din ako sa mga sinasabi ko na dapat very good pa din ako hanggang dulo. Basta kumawa lang din po sila. Yun po. Likewise din, the stage is, to be on a stage is a responsibility. Lalo na there are people who really listen to us, and even though we're really just starting out in the industry, parang our words also hold weight. And meron kami mga taong pwedeng ma-influence sa kung ano po yung mga sinasabi namin. So of course, we take great care in thinking of what we say. But also, like ako, hindi naman po comedian. So I think iba din kasi yung standards na binibigay natin sa comedians in the industry. Iba din naman yung pwede nilang masabi na hindi namin pwedeng sabihin. I guess yun. Well, katulad lang din naman po ng sinabi nila. Kami. Yan, kailangan po talaga namin maging responsible sa kung ano sasabihin namin. And, of course, kailangan din po na, papakatotoo na lang po kami kung ano sino ba talaga kami. Na wala po kami tinatapang iba.
Serenade. Parang date. An Parang act. date pero kakantahan. Si Hana daw. Sasagot sa'yo. Go. May Wait lang. Sabay-sabay to, Kung ha? may actor akong kakantahan at isa-serenade, sino yun? Sagot kayo. 1, 2, 3, go. Miguel Tay Felix! Ano yung song? Ano yung Anong kanta? song? Anong song? Sige. Why the why? Anong song? Heal the world? Ano ba? Kanta ko parang sa kanya? Ano? Crazy in Love. Di sayaw eh, kasi sumasayaw si Miguel. So, sayaw siya, tapos kanta. Ay, isa, mahal kita. Mahiram ng charis. Joke lang. Ikaw na. Dati ka. Nag-iisip mo na ako. Invite na lang to. Wala, nag-iisip sila lahat ng tao. Alam mo sila, para sa akin po nalilita ko. Alam kasi dito Ayan po yung patigil yung ginagawa ni Jess sa stage, di ba? Yung mga pag-stretch at pag-right back up na lang po namin siya. Pwede bang gano'n na lang? Ano, wala kayong sagot? Best we support you. Hindi, dapat may sagot. Dapat may sagot. Dapat may sagot. Okay, Ito, si sige. Hana. Ako wala ko pang isa talaga, isa lang. Nakaduet ko na siya before for a team song ng GMA. At sa All Out Sundays din, nakaduet ko na siya. Pero gusto ko siyang i-serenade. Nang wala siya gagawin, makikinig lang siya sa akin. Si Christopher. Martin. Anong song? Anong song daw? Ano? Sample dapat. Anong song? Sample chorus. With kawan. Kahit chorus lang. Sayang na sayang Ay. pag-ibig na alay sa'yo. Okay. Marian. Marian. Marian? Ito yung ating Chorus producer daw, namin. chorus. Chorus, ano ba? Si Thea, tsaka si Thea. Chloe. Mahirap Parang, sa song. parang hindi na mahirap na tanong, ha? Sa da. Ikaw. Si Alvin din. Alden. What song for Alden? Love song. Anong kakantahin mo kay Alden? Kung Crazy in Love. Ano yung Crazy in Love sa Crazy in Love? Love on top sa akin. Oh. Sample. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Wow. Kailangan may sample din, ha? Kasi lahat. Ako siguro. Kantahin mo muna. Kantahin ko muna yung gusto kong kantahin. Mention mo si Henry. You are sunlight and time. Hindi, kasi gusto ko sana si Samsi. Naka-work na siya before. Some Concepcion. Someone's on Some this Concepcion. island. Yung nag-viral siya na, yung picture niya na viral, na yung laki ng arms niya. Actually, ako yung babae na nakaharap sa kanya. Legit! Ako yung babae dun sa picture na yun. Sabi ko, Sam, di mo man lang ako pinaganon para sumama din yung mukha ko dun sa picture na nag-viral. Or sana nilagay ko yung username ko dun para nag-viral yung picture. Sumama yung phone. Anyway, si Sam Concepcion. And it's funny kasi when we worked together last year, sinabi ko pa sa kanya na pinilahan ko siya sa SM San Lazaro nung bata pa ako. Meron siyang contract signing sa first album niya. Tapos pumunta pa ako sa kanya para magpa-sign. Hindi ko na mahanap kung nasan yung album, pero I would love the opportunity for us to work together again. So, Chloe, sino sa'yo? Okay, kung meron man ako isa serenade. Mateo. Siguro si Donnie Pangilinan. gusto ko yung nag-react lahat. What song daw? Yes. Anong song? Song, Brown Eyes by Destiny. Ano pa sample? Eyes? Remember the Sample, Chloe. I know that he loves me cause he told me so. I know that he loves me cause it's Galing mo. speaking show. And he says to Iba me, talaga you pag see ganyan. he cares for me. You see how he's so deep in love. Jessica, wala pa. Kasi mga fans ko po, matagal na po nilang request talaga. Ang twin ko, si Ate Jonah. Kasi parang katimbre ko daw. At parang naririnig ko rin actually sa mga songs niya. At gusto ko rin talaga siya mag-meet kasi namin ko pa na-meet si Ate Jonah. So, Ate Jonah, baka naman. Hana. Okay, parang
kasi may nagsabi sa akin before, parang 4 years pa naman ako sa film industry. Nagsabi sa akin na yung growth ko sa show business, para daw akong si Ate Clarice. Na, kamukha pa rin po ba? Hindi, parang ganun daw na, hindi man ganun ka-gradual yung pag, ng journey niya. Pero andun pa rin siya. At parang sinasabi nga rin nila, medyo katiba pa rin yung minsan, parang kami ng technique. So, hindi ko si Ate Clarice ang isa ko. Ate Claw! Ito po talaga siya. Ito po. Ito po natin ang cameras. Wala po. Puro na pala po yan. Thank you so much. Oo, yan. Siyempre, tapos sa ating mga versus girls, wala mga before sa ating mga born for this girls. Sino? Ako di na ako lalayo. Origin na ako kung pwede. Tolentino yan Si Jean Velasquez po. Kung bibigyan po ng chance, give po yun sa akin. Ako nasabi na din ni Ate Hana, si Moon, si Miss Clarice de Guzman, and I think same din kami ni Lona, si Miss Sarah Geronimo siya. Chloe? Yes, tama po si Thea. Si Miss Sarah G po talaga. Kasi parang bukod sa naging coach ko po sa Sugar Boys, iba rin po kasi yung mga collab ko siya at makasama ko po siya on stage. Makapag-perform with her. So, sasayaw ka na? Yeah! Baka makasayaw tayo kapag siya na yung kakulang natin. Oo, diba? Pero sa totoo lang,